Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang iyong pong lingkod. So today is November 20 na 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may 90 Poker Club Center. Yan sa may Prestige sa Bradco Avenue po yan, Asiana Park. Dito yan sa may Paranaque, Tambo Baclaran, Paranaque. At dadalhin po natin sa may 4 season sa may Rivera Tower 1, Muel de la Industria, Barangay 282, San Nicolas, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Oo, yung mag-beef ka na lang muna kasi yung beef, yung baka, walang pakilaw sa presyo, 350 pa rin eh. At itong sahog niya mahal. So ngayon, Orly, maliban dyan, yung cauliflower naman, dating 180 pesos per kilo, ngayon ay 250 pesos per kilo. Habang ang lettuce, ayan, na paborito sa mga samjupsan, no? At iba pang mga handaan. Dating 220 pesos per kilo yan, ngayon 240 pesos per kilo. So yan, yung mga hindi ganong napapansin, pero ngayon nagtaasan na yung mga nabanggit natin, bagu beans, broccoli, cauliflower at lettuce. Samantala, tugma yung presyo natin dun sa ibang mga palengke dito sa Areto Market. Mahal din, siling na buya, 600 pesos per kilo pa rin. Yung pulang sibuyas, 3. Magpapaalam ako, ito yung pinaka-dashcam natin. Magre-record yan sa kalsada at i-upload ko sa aking YouTube channel po, Jam the Filipino channel. Thank you, ma'am. Ano nyo si Ann Cortez, ma'am? Ann Cortez. Si Ann Cortez yung artista? Wala. Kahawig niyo po kasi. Si Ann ba? Hindi pa si Ellen Adarna. Parehas. Halo. Actually, si Ellen Adarna, di ba yung asawa ni ano? Derek Ramsey. Oh, yun. Oh, kayo yun. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kasunod ang pagkakadawit o pagdamit sa kanya ni Congressman Saldico sa budget insertions. Samantala, dinulot na naman si Education Secretary Sally Angara. Kaso parang hiwalay na sila, no? Yung kasunod ang pagkakadawit sa kanya, babaero kasi. Hindi pa naman kino-confirm yata. Confirm na yun, kuya. Patik na ba? Apat na minuto bago magkala sa 10 ng umaga. Ito, good morning mga sa mga nakasubaybay po sa ating ngayon sa YouTube. Ito, si Lislit at Tatayo, Roberto Cinco, Alvin Lisa Legoro, Rodolfo Almonte, Edgar Pasito. Thank you po sa inyo mga kapuso. Happy 6th birthday pala kay Alice Beth Mendoza. Kali. Tapos Beth. Happy 6th birthday. At graduation din ngayon ng mga taga, alam ko, psychology, BB psychology nung cum laude na magtatapos ang anak ni dating AUP spokesperson, General Edgar Arevalo. Na sinabi na Bianca Arevalo, cum laude. Congratulations, General Arevalo, sir. Congratulations, Arevalo. Congratulations. Nagtapos bilang cum laude sa BB psychology sa University of Manila. 5:47 na
Basta noon ngayong araw ng Bureau of Customs sa 7 magagarang mga sasakyan ng mga Diskaya ay Attorney Chris Benio, Deputy of Staff ng Bureau of Customs. Isasagawa yan mamayang alas 10 ng umaga sa BOC Situation Room ng Office of the Commissioner Building sa Maynila. Hindi kaya hindi yata po pwede live eh. Rin lang i-display muna bago pag-usapan kung magkano email o email. Kuya, may barya ka ng 1K? Ayun na nga lang, wala po. Gcash pwede? Kasi po, Pagka... ipasok nyo na po yung 1K. Live-stream naman pala ito para sa mga Oh, ipasok nyo na po yung 1K ha. na may halagang Sahod ko na isang araw yan, kuya. Di bale, may 30 days pa naman. Ma'am, joke lang ha. Navigator L 2022 Toyota Tundra, 2022 Bentley Bentayga, 2022 Mercedes-Benz G63, 2023 Toyota Sequoia, at ang 2023 Rolls-Royce Cullinan. Wow! Manong Bati! Ito yung pinag-uusapan. Mura lang ito eh. Nagpamahal dito yung payong. Sakali may benta po lahat ng mga luxury cars ay inaasang mga kaligaw pag gobyerno ng may kitsa 103 milyong piso. Matatanda na pinipis na po ng Bureau of Customs ang mga mamahaling mga sasakyan nito ng mga Diskaya dahil sa wala po ng patunay na ito'y ipinasok sa bansa ng lehitimo mga kapuso. Samantala, napapirma ng daw ang whistleblowers o Dumalia sa flood control project na si Orly Contesa para sa recantation ng pagbawi na kanya sinumpahal sa laysay kung saan nakasaad ang umuting pag-deliver ng pera para kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ay kinating Congressman Mike Defensor ang naturang impormasyon ay galing umano sa mismong pamilya ni Contesa. Dagdag pa ni Defensor, posibleng hawak pa rin si Contesa ng Marines hanggang sa ngayon, bagamat hindi na niya umunong alam kung nasaan ito. Pero matandaan po kahapon ang pangunan po ng Philippine Navy kung saan naroon din po ang kasabing po nila Philippine Marines ay sinabi na wala ho sa kanilang kustodiya ito pong si Contesa. Hindi nila pinoprotektahan ito na dahil ito'y veterano na mula pa ho noong taong 2020 mga kapuso. Marami talagang hanggang ngayon nag-iisip ko noong nangyari ho kay Contesa, makarap po niya mag-testify. Nilalagyan mo niya sa Senate Blue Ribbon Committee at sa Presidente ni Senador Rodante Marcoleta. Pagkatapos po nun, nawala na ho, hindi na ho nakita, hindi na ho nagtupo ito ng DOJ para po pagtibayin yung kanyang saraysay dahil baka siya pwede maging witness din po eh. May sinali po sa Witness Protection Program. Pero pagkatapos, wala na. Ito na nga po ang ating huling nabalitaan na ito po'y may gagawin ng pagbawi. Ang bago nangyari yan, ang 44 dyan po sa Lungsod ng Manila ay dapat na nagkasala itong si Contesa na falsification pag-ibigay po ng notaryo sa kanya sinumpal sa laysay. Sa mga senador, wala akong silbiyo sa laysay na yan dahil yun po ay iba naman siya sa kanyang sinabi. So panibago po yun na maaaring sa laysay niya na pwede pagpasihan na kanilang ginagawa ang investigasyon. Pero yung pong dokumento sinumite, umabot po sa korte at sinabi na kasala doon si Contesa ng pamimeke at kasama at kinatasan din po ang DOJ. May pagpatuloy po pag-iimbestiga ho rito dahil yung lahat ng gumamit nasa laysay na yun na may peking na dati ni Contesa sakot din po sa kasong falsification. Lalo pa na. Pagpapaliwanagin naman ng Commission on Elections o COMELEC si Senador Rodante Marcoleta yun dahil kay Contesa huwa. Ito ba yung kaugnay sa hindi umunong paglalagay ng ilan sa kanyang campaign donors sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o sa SOSEC noong pong nakaraang election 2025. Ay kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa pamamagitan po ng Shopos Order, ihingi nilang bigyang linaw ni Marcoleta ang hindi pagkakatumpa at isinaputikong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng senador sa kanyang ginastos sa kampanya. Sa kanyang SOSE, nakasaad na gumastos siya ng higit sa 139 million pesos sa kampanya po yan. Mas matas ito sa kanyang net worth o pagkakalagaan ng mga higarian at utang na merong may higit 5 o 51 lamang 51 million pesos lamang mula sa sabi ni Marcoleta.
0949 0948. Tagay, yung po mga ilang nagbigay ng contributions dahil nga po nakita ng ilang netizens o ilang mga nasa social media na hindi tumutugma yung kanya po salin at saka po yung nakalagay sa mismong sose. Bakit maliit lang yung salin pero ang laki ng nagasto sa sose pag gano'n mo ang nakalagay sa contributors o kaya donor o yung nagbigay. Pero siyempre kung kinakailangan pagkaroon ng video kung saan din pwede magpaliwanag at ipakita naman kung anong kadahilanan kung bakit hindi naanda yung mismo mga nagbigay ng donasyon na yan. Ang Office of Selection Board na pinakailangan yung lahat ng mga nagbigay ng donasyon, lahat ng ginastos ay dapat mailagay sapagkat kung hindi po yung po isang kaso pwede pumapasukan ng perjury o at the same time yung po ay violation din ng ating social law. Meron kasing nag-donate na pero ayaw mabanggit na pangalan. Huwag na raw i-report. Huwag na raw isama sa social kanyang pangalan. Pwede ba yung gano'n? Halimbawa, may tatakbo at lalapitan ako ng isang attorney Garcia at bigyan naman 2 milyon. Pero sabihin na huwag babagin sa kanya galing. Hindi ko lalagay sa social. Pwede ba yung gano'n? Joke. Sir Orian, ito in the meantime, yung statement ko ay hindi pwede po yung gano'n. Sir Orian, sapagkat kaya na tayo may sources. So pagka po kasi yun ang dahilan, baka po yung iba, hindi na talaga maglagay sa dahilan lahat ng pero para po sa mga kabayan, maganda po maghintay natin kung ano po yung paliwanag. Baka naman po merong mas malawak na explanation kasi yung po paliwanag na narinig natin ay maaaring iba at mas malawak yung paliwanag kapag po nakapagsubmit na ng isang formal na kasagutan. So yun po yung gusto natin. Kaya po, ang sa ating mga kababayan, medyo yan po ang dahilan kung bakit meron tayo tinatawag muna na due process. And at the same time, ganito po yung ating investigation at tumawag naman na foremost. Sabi muna ang dahilan, kung meron talagang karapat-dapat na kaso, then ipapal natin yung kaso laban sa kanya. Kung hindi naman, wala po tayong gagawa, kinakailangan mag-dismiss yung kaso. Hindi ko lang maalala kung kailan natin natalakan yung isang ng Omnibus Election Code, Chairman. Pero naalala ko lang, parang meron tayong pinag-usapan din na protection na rin yun ng kandidato eh. Baka may magpa-contribute, kaya ayaw mo pamagit ng pangalan ng questionable o galing sa illegal ang pera. Baka madami din ang kandidato sa kaso, kalakunan. Kaya mas maganda rin kasama na yung pinapangalanan. Nalala nyo mo yun, Chairman? Kapag masapan Ako yung section 95 ng Omnibus Election, kung naman yung mga pinagbabawal na donasyon at contribution. So ang sinasabi po natin, para alam ng sambayanan kung sino nagbigay, bakit ba nagbigay yan? Alam kaya nagbigay dahil nakikinapos mga kontrata sa pamahalaan o talaga ng mga tao sa pamahalaan upang ang kanilang mga interes ay maproteksyonan. Pero hindi na po kailangan, bakit po at at pinarapat awal yung mga kanyang donasyon. Siyempre, kaya tayo resources upang pwede natin matilang halayan. At pagkatapos pwede natin mabigyan yung mga miyembro ng judge na rin makapag-investigate ng journalist upang alamin ang kadahilanan ng mga pagbibigay. Yan po yung purpose niyan para din po sa atin, bakit ba tayo nagpapayal na sa atin upang malaman talaga kung gano'ng kahirap, gano'ng kayayaman na isang nasa pamahalaan. So kung medyo meron mailatay sa atin kung naging mas makatotohanan yung ating mga pinapayal na sa atin o kaya sources. Para may safety yung mga dokumentong tinutuloy nating mahalaga sa ating lipunan tulad ng sajid at saka ng sose. Chairman, ilang araw po binigay para matulog dito si Senator Papapulan? Yan po ay element na sa buong araw ang ibigay ng mga normal po at siyempre po katulad po ng mga nauna, yan po ay magiging submitted for resolution kakasuhan o hindi makakasuhan. Again, ang purpose ay hindi pagtatanggal. Alam mo, muna mabigyan ng venue para makapagpaliwanag ng kapag kung sakasakali kriminal na nakakarap ng pagtanggap kapag hindi totoo o nagsinungaling mercury o kaya naman violation ng social natin. Okay. Chairman, isingin ko na lang. November 21 ay nag-ausap para November 21 yung deadline sa pasunod sa Shopos Order. Pinag-uusap ko sa mga contractors na nagdating nung nakalipas na 2022 election na po yun. Kompleto na ko ba ito? Sa mga ba lahat? Okay, wala po. Bukas pa po ang expected natin na sasagot sapagkat siyempre hindi na last day pinapay yan. Whether mga abogado
o yung mismo mga kontratista. Okay, abangan na natin yan. Kaya lang, talagang pati ganito pagsabot sa Shoko Sonder, last day na rin, parang registration. Siya nga pala, ilan na ho ba yung ating sumatotal na mga botante yung ngayon? Makatapos po ang registration dito ang pinakamalak chairman. Ongoing pa po ang registration natin sa Wali hanggang Mayo 18 po ito. Ng susunod na taon, mga nakakalahating milyon na po. Ang nagpaparegister sa atin, magsimula tayo ng October 20. So medyo nakakatuwa sa mga dami na dumadami at kahit na hindi ganun ka nasigat-iwan madami mga ibang controversy, ay madami pa rin po nagpaparegister ng mga kababayan natin. Chairman, maraming salamat sa pagkakaloob. Bagamat alam ko, marami tayong kailangan pag-usapan sa susunod na pagkakataon, Chairman Garcia. Thank you po sa inyo, sir. Salamat po Sir Oli, mabuhay po. Magandang umaga. Babalik Chairman George Edwin Garcia, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Manong Balita! Yun! Nako po, kita-kita ulit tayo bukas. Alam po, bigin po kayo. Pero marami po tayong balitan dapat po ang tabayanan ngayong Webes na ito na 35 days! 35 araw Pasko na. Riano del Prado sa Super Radio. Susunod na mga kapuso dito sa Radyo na. Karen, happy birthday! Leo Paul Kaliwara, magandang umaga saan? Ay, thank you, thank you. Hindi ko mabali yung mga ilang taon ka na award ka. Ah, talaga? Oo. Pero binigyan pala ng award ka after 35 years. Oh, 35. Parang apat na acting. Si Aling yata parang apat na lang sila na acting sa servisyo ngayon. Pero meron mga bad awarding. Tama sila parang si Reyes, mga gano'n. Sir Claude Vito po, nandun. Gusto pa yun. Pumasok ang Radyo Patrol. Ako natuloy. Hindi ko daw gusto. Oo, ang inabutan kong boss dito na din si Sir Angel Palmones. Oo. Yung pinaka-manager. Kasi hindi lang po sa akin. Radyo Patrol, chief namin ay si 17, si Angelo Almonte. Hindi ko na lang. Nandun kahapon si Zaldi Nagi, 25 years ang servisyo. Buti nga kayo nung nag-PMT ako, wala kaming sarili. Hindi ka nakapansin. Oo, yun yung, ang last na awardee ng kapamilya ay nung pre-pandemic, 2019. Tapos nag-pandemic na ito na lang ulit na ituloy. Naputan kami. So, ang next natin, ay pa ako doon, interview man. At naman may gano'n. Ay, December ka. Kaya ang sabi ni Juan. Oh. You can never get to that. Mataba kayo mo. Pwede pala ni Papa na yun. Ganun pa. Babating ko lang yan pag nagparamdam. Ano yung parang something ko, ano yung lumabati ng hapon. Pinapakawin ko na rin pagbati ko kanina. Hindi daw. Yun na din. Yung Boss Matenas pala award rin kami. Si Boss ELK award rin. Tsaka si Tita Corrimita. Magkakasabay kayo. Ayan, yan si Corrimita. Talagang yun ang matagal na rin. Ilang years si Corrimita? 75. Is that 50? Ano naman? Wala pa. Ako rin. Iba dyan 39 years na sir. Pero award lang na sa 35 years. Hanggang 35. Pag hindi pag sumobro 35, wala na. Parang 35 lang ang pinakamatagal na naibigay kahapon. Pero wala kung may abot pa ng 40 ha. May abot sa 40. Then it's 60 meters. Pero di ba kasi parang meron tayong pondo na isang o dalawang taon. Halimbawa ako 15 years ang servisyo ko, pero actually more than 15 years na ako sa service. Hindi, 1 year. 1 year. Hindi po sa taon. Sila mo ako, 2028, may 35 ako. By 2028, Saan mo dito? Ano? hindi pa rin ako retireable. Pag Oh, no-entry naman na talaga. Hindi, diretso. Dito yan sa kabila ko. Diretso lang. Diretso lang ko yan. Diretso lang ba? Diyan ang no entry. Kasi one way po yan. Tapos kakanan ka po dyan. Ito. Opo. Kanan. Tapos kanan din po ulit. Nalulungkot siya dahil isa siyang sa nagtayo ng Torigan
Tapos mai-experience pa niya, masasaksihan pa niya yung pagbabaklas ng touring yan. Na gano'n nga naman kabigat, no? Gano'n nga naman kabigat sa damdamin na isang mapamilya employee yun, di ba? Kita kasi mga 70 na yun. Congratulations! Pero masarap sa pakiramdam na binibigyan ka ng service or kilala ng kapwa. Kasi kami pa yung ABS na, may ba? May pa dinner. Ano sa kayo dinner? Sa 9501. Ay, ang galing. Pero yung awarding ko yan, sa BBM. Congratulations. Carlo, maraming salamat. Thank you po, thank you. Mas Maureen, na nagpapakasman from time to time. Sa amin sa meeting. Hindi ko lang alam kung kailan yung next time. Hindi pa ka naman medyo fresh pa eh. Pakipaabot na lang po siguro kay Tita Cory. Tita Cory, congratulations po. At sa mga nagpahabol pa ulit pagbate, maraming salamat ha. Sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin. Alam niyo ba, 35 days na lang bago magpapagod, 43 days na lang. Hindi inaabot dito ng tubig, ma'am, pagka Depende, kuya. Pero paganda naman ang take kahit yung bumaang bagyo. Kanan ka dito, kuya. Diyan lang ako sa may Empire sa kaliwa. Ayan. Parang nadadagdagan yung mga anggulo. Ganyan sa Malacay. may kasalubong. Pero sa amin pala, hindi rin Pwede ka rin naman dyan dumaretso pag ano. Kahit huwag mo na ikot, magtawid na lang. Nakakaya naman. Okay Okay lang. lang, kuya. Para diretso na. Salamat, ma'am. God bless. Nasend ko na, kuya. Opo, salamat po. Dagdagan ko na lang. Salamat po. Ingat po kayo. Double check lang po. Baka may naiwan po. Okay, sige po. Sabi mo, tama yung tanong mo, saan kinuha yung information na nag-reply out of delicadeza? Ayan, so na-drop na natin sila ha. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. At God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Pero hindi daw, hindi galing sa Malacanang o hindi galing